Okay naman po ate, medyo ano lang po, naliligaw sa umpisa. Ayan, pero at least diba inalam niyo kung paano dito. Okay, binibigyan kita ng pagkakataon na i-introduce mo yung sarili mo sa kanila and ikaw na rin ang magsabi kung ano yung kondisyon na meron ka. Ayan. Ito yung ano yung... Hello po sa lahat, ako po si Pauline Grace de la Cruz, pero pwede niyo po akong tawaging Pauline. And ako po is, may isang condition po na tinatawag na mild autism. And sumali po ako dati sa Tawag ng Tanghalan on It's Showtime way back 2017 and naging daily winner po ako doon. And ako po ay kasalukuyan po na full-time Bigo host po sa Bigo Live Philippines. And binabati ko po lahat po ng mga friends ko po sa Bigo Live. Hello po sa lahat. And hello din po sa magulang ko po na naandito po, si Mami Evelyn and si Daddy Gilbert. Hello po. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, maagang pagbati po sa lahat po ng mga nanonood. Subaybayan po natin ang buhay po ni Pauline para magbigay po ng inspirasyon sa ating lahat na akala po natin ang hirap-hirap na ng mga pinagdadaanan natin, pero si Pauline po sa kabila po ng kondisyon niya at sa lahat po ng mga struggles, hindi po madali yung pinagdadaanan niya. Isa po ako sa mga witness dun sa platform kung saan po kami nagkasama uli. Kung paano po yung mga bullying doon, but Pauline still remain. And yun po yung gusto kong maging inspirasyon ng bawat isa kasi po talaga minsan nakakasuko na po talaga yung pagkanta, diba? So, kailan siya na-diagnose na may ganyan kang kondisyon? Na-diagnose po ako nung 3 years old po ako. 3 years old. Since then, naggagamot na? Nagte-therapy? Nagte-therapy po. Nagte-therapy. So, ano yung usually, para lang alam nila, ano usually ang kondisyon kapag ka merong mild autism? Anong difference niya dun sa normal? Kasi po, ang mild autism, although mild lang naman siya, type ng autism, ang pagkakaiba niya sa mga pangkaraniwang tao is yung mild autism may difficulty pa po in terms of sa socialization at saka sa pag-express sa sarili. Pero yung mga yung may mga ibang kondisyon ng autism, sila ba yung may mga episodes? Yung parang may mga times na nag-aano sila na yung iba yung behavior nila? Yung mga hindi mild, yung mas extreme. Opo. Okay. Pero naka-encounter ka na ng mga taong ganon? Opo, maraming beses na po. Kasi di ba meron din kayong, ewan ko kung nakasama mo si Nikki sa isang parang group na performer, nakasama mo ba siya? Nag-guest lang po ako dun kasi na-invite lang po ako ng tito ko po. Kasi yung tito ko po yung may kakilala po sa loob po ng Autism Society Philippines. So makikita mo yung differences nyo? Opo. Yun. Pero ang nakaka-proud po kay Pauline, si Pauline ay graduate ng college. Anong kinuha mo ng college? BA Communications. Bakit yan yung naisip mong course? Kaya po BA Communications po dahil ayun po yun nga po may passion po ako nung time na yun sa music, sa pagpa-perform. Tsaka mahilig din ako na sa mga production, like yung mga pagpa-perform, yung mga planning ng production, mga ganyan. Hilig ako sa mga... So, hindi siya yung communication na more on English. Akala ko yun yung English. So, communication pala siya in a way na parang more on, parang pang mass comm. Iniba lang po yung pangalan. Sinabi pong mass communication kasi malawak siya, hindi lang sa stage. Pwede sa likod ng camera, pwede sa film, sa television, sa newspaper, sa public relations. Okay. So, growing up, anong edad mo na realize na gusto mo kumanta? Batang-bata pa po ako nun, I think mga kindergarten, mga 5. So, mga kindergarten, nag-aaral ka ng kumanta or gusto mo lang laging may naririnig kang mga music?
Noong time na yun, hindi pa po ako nag-aaral ng music noon. Noong time kasi na yun, nakita ko lang yung mga kuya ko, yung parents ko na kumakanta sa Oh, video. so you are in the family of music. Ayan. Opo. So, sa tingin mo, kanino ka nagmana? Dali habang nawala pa si mami. Kay mami ba o kay daddy? Si mami po yung madalas na kumakanta po. Kumakanta po siya sa kotse, tsaka sa video kay po kumakanta siya. Tapos yung mga kuya mo, na-inspire ka din kasi nga, they are also into singing. Yes po. Like yung kuya ko po na pangalawa, siya po yung performer po talaga. Since nung high school naman po siya, nagpa-perform po siya sa kanyang glee club sa Lasal Green Hills po. Ang pangalan po nun is Kundirana. Andun po nang galing yung ibang mga singers like sila Ogie, sila Randy Santiago, sila Dingdong Avansado. Pero yung kuya mo, or yung mga kuya mo, you are into kundiman ba? Or wala bang klase ng music yung lumaki ka? Kasi may mga bata na lumalaki sila na they are really into old songs. So ikaw, wala ka namang specific na genre. Parang kung ano lang yung naririnig mo, gusto mo na siya. Or parang nakafocus ka sa isang artist lang nung bata ka. Dati po kasi nung bata ako, favorite ko talaga sila Alicia Keys po, tsaka si sila Christina Aguilera. Sa mga pop na yung mga gusto mo. Opo. So, kailan mo naisip na kaya mo nang kumanta? So, from 3 years old, from elementary, or nung hindi ka pa nag-aaral, kailan mo na-realize na kaya mo nang makabuo ng isang kanta? Or kaya mo nang mag-humming? Mga elementary ka ba niyan or high school na? Elementary po. Elementary, nakabuo ka na ng isang kanta. Opo. Do you remember what was your first ever song? Hindi ko na po maalala sa dami ko pong kinakanta. Wow, pero noong mga panahon na yon, yung influence mo, yung pop na Christina Aguilera, or halo-halo na kasi sila kuya din kumakanta. Ay, yung mga yung more on mga pop po, kasi sila yung uso nung time na yun, mga 2000s. Okay. So when was your very first exposure on stage? Nung high school po ako, nung sumali po ako sa glee club namin. Oo, and kamusta naman? Yung ba yung kinabahan ka ba nung unang-unang salang mo? Super kinakabahan po, pero nilalabanan ko siya. Okay. So, paano mo, sa ngayon, syempre, sanay na sanay ka na maraming stage na. Minsan may nakita pa akong performance mo sa debut, ganyan. So, syempre, medyo sanay ka na. Pero at first, yung talagang sobrang bagong-bago ka. Paano mo in-overcome yung kaba mo? Iniisip ko lang po kasi na once na nakatapak ako sa stage, na siya, opportunity. Yun na lang po ang iniisip ko. Ini-enjoy mo na lang. Opo. Ano ba yung pakaramdam mo kapag ka kumakanta ka? Nararamdaman mo parang hindi mo sila nakikita, or parang pakiramdam mo nasa ibang lugar ka? Ano yung pakiramdam mo kapag ka kumakanta ka? Regardless anong klaseng kanta yung kakantahin mo? Pakiramdam ko po pag kumakanta ako, nai-express ko po yung sarili ko. Tsaka nai-enjoy ko rin po yung stage po at the same time. Balik naman tayo sa pag-aaral mo. Growing up with the condition, have you ever felt na you are different from the others nung elementary ka? Nung elementary po kasi ako, pinasok po muna ako sa special school. Nung high school na lang po ako na pinasok sa regular school, pero nag-umpisa ako as mainstream po na estudyante po. Kasi yung school ko po dati nung high school, which is St. Joseph's College of Quezon City, nag-offer sila ng mainstreaming program sa mga SPED students nun. So yung mga classmate mo, SPED sila in a different way? Nung elementary. Nung high school. Mga regular po yung mga kaklase ko. Kinabahan ka ba? Hinalo po ako sa mga regular. May nervyos ba nung pinasok ka dun sa high school? Opo, meron Kasi po. syempre parang, aminin ko sa inyo guys, nung hindi ko talaga alam na may condition si Pauline until it was released to Showtime. Kasi pag kinausap niyo si Pauline, super okay, ganyan. So sa tingin mo ba, hindi nila napapansin until magtanong sila?
ano po kasi na alam nila kasi po yung mga teacher doon po sinasabi po na meron akong kondisyon, meron akong sakit. Pero how are they responding kapag narinig ka na nila kumanta? Parang di na nila naiisip yung case mo, no? Kasi parang pag kumanta ka, ang laki ng boses mo di ba? Doon mo na, yun nga, sabi mo parang mas na-express mo yung sarili. Opo. Kaya lang po kasi nung high school ako, parang medyo ano po yung mga tao, parang hindi pa ganun ka-mature pag-iisip. Kaya yung iba, kahit na ginagawa ko naman yung best ko din na kumakanta nun na meron din mga nambubuli. O parang nararamdaman ko na parang hindi sila sincere sa akin. So, do you think na during those times of bullying, you always need to have your parents with you to support you, or mas pinili mo maging independent? Mas pinili ko po maging independent. Kaya lang po, nung lumala po yung sitwasyon, like po, nung third year high school ako, nung ginupitan ako ng isa sa mga kaklase ko. At tapos after nun, pinarada nila ako sa hallway po para makita nung iba. Parang hindi ko na po makayanan mag-isa, kaya pinili ko na lang po na sabihin sa parents ko. Ano yun pagka pumapasok kasi na sa mga kanila? Ano po, hinahatid lang po, hatid. Hindi naman po talaga yung isasama sila hanggang classroom. Yung hatid lang po. Drop off lang ako dun sa school. Anong year ka nun nung nangyari yun? Third year po. Third year. So meron ka pang isang taon para itawid yung makikita mo sila, the same people, same person, ganyan. Opo, ate. Pero paano mo na-overcome yun? Iniisip mo, ano yung hugot mo? Bakit gusto mo pa rin ituloy kahit medyo mahirap? Kasi ako, ini-imagine ko yung sarili ko sa panahon na yun. Parang hindi ko kaya. Pero ikaw, anong hugot mo? Ano yung inspirasyon mo? Bakit pinipilit mong ituloy kahit sa tingin mo, isang taon pa to? Diba, may 1 year pa para graduate ako. Tinuloy ko po kasi, ayun, iniisip ko na lang po na ng high school is parang challenge for me since nga po na may condition po ako. At sinabi sa amin ng doktor no na nung maliit ako na hindi ako makakatapos ng high school. Parang yun ang naging challenge ko po para magsipag pa pong mag-aral at papatunayan po sa doktor at saka sa iba na kaya ko makapagtapos ng pag-aaral po despite po na may ganyan akong kondisyon. Grabe, palakpakan naman natin si Pauline. Ayan. Nakaka-inspire siyempre, diba? Ngayon actually, may kondisyon ka o wala, may bullying, diba? Ang daming mga bata talaga na may kondisyon or wala, basta makita nila ang hina mo, diba? Yung mga bata, nabully sila, yung mga akala nila mataba sila, tapos tutuksoyin sila, nahihirapan na sila. But guys, look at Pauline, she is really brave enough not to prove anyone na hello, magaling ako, but to prove the science na hindi hadlang na may kondisyon ka para makagraduate ka ng high school. At hindi lang nagtatapos doon. Pero bago tayo pumunta sa college, is there any special occasion nung high school na hindi mo makakalimutan yung performance mo? Yung lang po, pag tuwing kumakanta ako sa namin, sa Glee Club po, pag kumakanta kami sa church po, sa dalawang church yung Villago at saka yung Christ the King sa may, dito lang sa may QC yun. Yan yung pinaka hindi ko makakalimutan. Ano yung parang every Sunday kumakanta ka doon? Opo, every Sunday po. Tapos kasama mo yung family mo na kumakanta doon? Yung mga ka-Glee Club ko, mga estudyante rin sila, iba't ibang year. Tapos sasama sila dun sa, sa church ba yan? Yan doon sila, doon kayo kakanta? Opo. So, nagsimula ka na parang choir yung dating. Opo. So, it's more on disciplined training pagdating sa pagkanta. Opo. Diba? So, ano yung masashare mo dun sa hindi mo makakalimutang training na natutunan mo dun sa Glee Club na sa tingin mo dapat yung mga bata ngayon or yung mga singer maalala nila or maipayo mo sa kanila na magandang training na natutunan mo sa Glee Club? Ang natutunan ko po sa
sa Glee Club or sa choral namin nung high school is yung yung blending po sa voice. Pag kunwari pag group singing po, ay natutunan ko makiramdam po sa sa mga kasama ko pag kunwari kakanta ng mga group songs. Oo, so parang biniblend kayo, ito soprano, ito alto, tenor, bass. Opo. Gaano kayo karami nun? Mga 20, more than? Mga 15. Madami din. Tapos parang isang trainer ang nagtuturo sa inyo. Opo. Ano yun? True piano. True piano po. So, naalala mo ba na nag-vocalize kayo bago kayo kumanta? Or bago kayo mag-rehearse? Opo, naalala ko. So, yun yung ipinaka-importante. Vocalization. Yun yung minsan nakakalimutan ng kahit mga simpleng singer. Ayan, so mahalaga yung mag-warm up, 'di ba, sa pagkanta, lalo na kagaya nung kanta mo mataas. 'Di ba? Yung kanta mo ay hindi na nga ng disband. Ayan, so going back, punta naman tayo sa So, hindi lang pinatunayan ni Pauline na she can graduate high school, 'di ba? Nag-enroll pa siya nung college. What made you decide to pursue college? Bakit hindi, okay na yan, nakapag-high school na ako, I already proved to the doctor na okay na ako? Kasi ate, iba po talaga pag nakatapos ng college po. Parang pag nakatapos po kasi ng college, mas respetuhin po ako ng mga tao po sa paligid kaysa pag high school lang. So, saan ka nag-college? Sa St. Paul University, Quezon City. Yun, doon ka nagkumuha ng course na? BA Communications. BA Communication. So, nung kinuha mo yung BA Communication, do you see familiar faces or may mga kaklase ka ba from high school na nakita mo with the same school? O talaga nag-start ka sa scratch, wala kang kakilala? Wala po. Talagang nag-start ka na nakipagkaibigan ka sa mga bagong tao, Opo. bagong classmate. Kasi puro babae kayo doon, di ba? Hindi po. May mga boys na rin kasi recently kasi naging co-ed na siya. Okay. So, going back to your college, ano yung pinaka-challenging? Kasi syempre magkaiba yung high school sa college. Sa high school parang, di ba sabi nga nila, high school life, oh my high school life. So, parang may mga playtime, may mga pero pagdating sa college, hindi na pwede kasi dito na nakataya yung trabaho ko. So, anong difference nung nag-college ka? Parang, anong inabago kay Pauline nung nag-college? Parang nag-iba ba yung perspective mo? Or parang pakiramdam mo maseryoso ka na sa part na to? Nung college po kasi iniisip ko na syempre po mas na po dito nakasalalay po kung makakahanap ako ng tamang career for me. Yan na pong iniisip ko nung college ako. Kaysa nung high school nga po na ang high school hindi pa ganun ka-seryoso. Tsaka parang pa lang siya. Middle ground pa lang siya ng between elementary to college. Okay. Pero syempre, yung mga academics no college, kakaiba, di ba? Kakaiba parang po. compare dun nung high school na may Filipino, may science, ganun. Pagdating ng college, kakaiba na siya. Opo, tsaka kung ano mga course, yung subject po na connected po sa course mismo, yun po yung mga subjects ko. And yung mga subjects ko po kasi is more on group project siya. Kasi yung mga subjects ko na naalala ko, meron akong theater, may photography, meron akong documentary, meron din pong TV production, radio production. Pwede ka pala mag-newscaster, no? Kung sakasakali. Kasi parang broadcasting na yung kinuha mo talaga. Opo, pero malawak po kasi ang mass communication. Di lang siya sa broadcasting. Pwede siya sa advertising, public relations, sa TV production, radio production, sa print ad po, katulad po sa magazine, newspaper, and sa online po, pwede na rin po. Or kahit sa live streaming po, nung nauso na ang live streaming, pwede na rin magtrabaho ang mass communication doon. Pero nung mga panahon na yun, hindi mo binibitawan yung pagkanta?
Hindi po. Usually po pag summer break po, ang ginawa ko nun is, nag-try ako mag-audition sa ibang mga contest nung 2015 and at the same time, nag-enroll din ako sa Center for Pop. So parang kahit nagka-college ka, na syempre hindi biro kasi mas hands-on kapag college, di ba? Opo. Tsaka parang mas advanced ka sa mga subjects mo. Pagka may pagkakataon ka, pinapasok mo pa rin yung music. Kasi ano ba yung purpose mo nun? Mas relaxing ba kapag ka, or parang feeling mo mas nababalance ka kapag hindi ka lang puro academics? Mas nababalance po. Hanggang sa kaya ko po, like noong 2014 to 2015 po, nag-enroll po ako sa isang voice school po sa Center for Pop po. And at the same time din po, sumasali-sali ako ng iba't ibang contest every summer. Okay. So, bigyan natin ng idea yung mga nanonood. What's in it for you kapag nagko-contest ka? Anong difference ng contest dun sa yung pagkanta mo sa okasyon lang, o di kaya kakanta tayo sa isang assembly? Anong preparation kapag singing contest? Kasi magkaiba yan. Pag singing contest po, kasi mas matindi yung preparations ko po. Like, isa-isa ko po pinapakinggan yung mga songs sa playlist ko kung okay ba to pang contest or hindi. Tapos minsan po nanonood pa po ako ng mga sample ng mga nagko-contest bago ako mag-practice. Okay. Pero anong fulfillment kapag na-overcome mo yung bawat contest mo? Kasi syempre, ako, aminin ko, sa daang contest na nasalihan ko, hindi naman lahat mga 1, 2 beses, 3 beses ka lang mapapa-winner dyan, di ba? Pero bakit hindi tumitigil si Pauline sa pagsali sa contest? Naniniwala po kasi ako na habang buhay o habang kaya pa kumanta, na hindi dapat po ako sumuko. At saka naging inspirasyon po sa akin yung ibang mga kontesera at saka yung ibang mga singers na nakikita ko, katulad na lang po nila Zephanie Di Marana, nila Janine Berdin, at saka nila Angeline Quinto. Nakikita ko sila na noon na palasali ng mga contest. So, hindi talaga sila sumuko hanggang sa naabot nila yung kanilang mga pangarap. Meron akong nakita dito na meron kang sinalihan na Spectacular Mixed Variety Show. What is this all about? Lang po yun, parang lang po yun, variety show po ng school namin. And performance and benefit concert. Ay, doon po tayo nagkasama noon sa benefit concert. Okay, nagkasama pala tayo doon. And nagkasama din po kami dito, Karaoke World Championship. So, paano ka nasali sa Karaoke World Championship? Naghahanap po kasi ako ng mga singing contest sa sasalihan sa Facebook. Tapos nakita ko lang kasi siya through sa mga FB groups, sa mga singing contest na groups. Tapos ang ginawa ko, naging curious ako. Kahit nakita ko maraming magagaling doon na nagtawag na tangalan, at tinuloy ko pa rin at in-upload ko yung video ko doon at saka shinare ko nga po yung mga videos ko sa iba't ibang kakilala namin para ma-vote po ako. Naka-top 20 pa, di ba? Naka-top 20 pa. Doon po kami unang-una nagkakilala ni Pauline sa Karaoke World Championship. Kasama po namin si Russell. But going back to your college life, during those college, sinasabay mo yung nag-aaral ka at the same time nagko-contest ka? Or ginagawa mo lang siya kapag wala kang pasok? Ginagawa ko lang po yan pag wala po akong pasok. Pero anong dynamic? Paano mo natapos yung college? Kasi guys, Pauline is a graduate student sa kanyang kinuhang kurso. So, doon ako sobrang nakaka-proud na hindi na siya nag-graduate ng high school, nag-graduate din po siya ng college. So, anong dynamics? Paano mo ginagawa yung pag-aaral mo sa kabila ng kagaya niyan, syempre may delayed, kahit paano hindi naman lahat ng tao adapted agad sa college. Kahit ako, hirap ako nung college So, anong dynamics mo nun? So, parang bahay, uwi, aral, ganun lang, walang ibang... Anong ginawa mo nun para masiguro mo na at 4th year graduate ako?
Ang ginagawa ko po kasi ate, pagka may mga, kunwari may mga projects o may mga assignment po, kung kunwari po individual po, ang ginagawa ko po is, pag break, pupunta ako kagad sa library. Doon ko tatapusin yung mga assignments ko po para pagdating sa bahay. Ang gagawin ko na lang, magre-review na lang po ko. Para yun na lang po yung concentration ko. Paano ka naman nag-e-enjoy? Siyempre, pag college, may mga... Siyempre, may pang-balance din yan. May mga kaibigan ka, nakasama mo, nagmumall din ba kayo? Or ano, paano kayo nag-enjoy? Paano in-enjoy yung college life when it comes to fun na buhay? In-enjoy ko po yung college through po sa mga projects. So kasi noon college, inuulan kami ng mga projects like kung wari po sa documentary namin. Ako consider ko na parang bonding na rin namin yung nagsushooting kami sa Taytay o sa Montalban. Ang layo nyo na. Magmula sa QZ to Montalban. Nagpunta pa kayo ng Montalban? Opo, doon nakatira yung iba kong mga kaklase sa Taytay. Mostly taga Rizal sila eh. Okay. So, yun yung meron ka pa rin bang mga kaibigan hanggang ngayon na kaklase mo no college? Ano na lang po, mga few na lang po sila. Pero meron ka rin bang naging classmate or naging influence nung college na kagaya mo na into music? Kumakanta din, ganyan. Hindi po sila masyado kumakanta eh. So, parang ano. Pero sa school, sa St. Paul, nakapag-perform ka? Opo, nakapag-perform po kapag events po ng mass communication po. Doon po ako Ikaw ang nag-perform. representative ng ng course nyo or ng year nyo? Ng year po. Yan, okay. So, meron po tayong, kung meron po nanonood dyan, nagpapa-Gcash po tayo. Meron po akong Gcash. So, #Soundscapes, Pauline Grace. O, yun na lang. Parang kasi mahaba masyado eh. So, #Soundscape, Pauline Grace. And then, pipili po ako mamaya kung pang ilan. Tapos, kung sino po yung mapili ko, yun po yung bibigyan natin ng konting pang-load. Yan. So, again, this is Pauline Grace, and she is sharing her life to us regarding how she pursue and kung paano niya tinutuloy pa rin yung buhay niya with music. So, let's go backtrack tayo sa 2017. So, during those time na dapat magpe-perform tayo sa Makati, you receive a call. Diba? So, you receive a call and you are not allowed to sing anymore because you were called by Tawag ng tanghali. So, ano pakiramdam mo nung tinawagan ka? Ikaw ba yung tinawagan o si Mami? Ako po yung tinawagan nun. Tapos, anong pakiramdam mo nung tinawagan ka? Unang-una po, sobra po akong nagulat. Parang kasi bang ganun pala kabilis matawagan po. Pagka nakuha kagad. Tapos, parang alam mo na agad kung anong kanta mo o kung ano-ano pa naglalaro sa isip mo nun? Nilista ko lang po yung mga usual na kinakanta ko. Doon sa mga 15 songs na pinapalista po sa akin nung tagatawag ng tanghalan. And then, when you get through the stage, yung mismong araw na yun, ano pakiramdam mo nun? Ano pakiramdam mo nung parang, wait lang parang, ako kasi nung panahon, parang, nananaginip ba ako? Totoo ba to? Totoo ba yung mga nakikita ko? So, ano yung naramdaman mo nung, hindi yung rehearsal, yung mismong practice, nung mismong sumalang ka na, anong pakiramdam mo nun? Ano po, excited po, pero may konti rin ka ba? Kasi first time ko yun na mag-TV po, at saka dati pinangarap ko lang po na pag-perform dyan sa tawag na tanghalan, like po. Noon, before ako nagpasa ng video, nag-try din ako mag-mass audition po. Which is nung nag-mass audition ako, nung una hindi ako natawagan. Nung sa online, doon na lang ako natawagan. At saka mas mabilis pa. Tapos, syempre, no one yung kinanta mo. Tama diba? No one. Opo, no one. po. Pagkatapos nun, in-expect mo ba na mananalo ka? Or, in-enjoy ko lang, tapos tinapos ko, ganun. In-expect mo ba na, mananalo ka dito? Or, na-surprise ka pa rin?
Na-surprise po. Kasi nung kinakanta ko siya, parang iniisip ko na lang po na maka-perform lang ako sa Showtime. It's an opportunity po. Parang panalo na rin ako. Oo, tapos nung pagkatapos mo kumanta, sino yung nag-interview sa'yo? Si Vice po, tsaka si Ann Curtis. Tapos nag-message si Daddy, no? Naalala ko yun, di ba? Nag-message yung parents mo kanya. So, how do you feel that time na parang akala natin pangarap lang yung makapag-perform sa bigger stage, pero noong mga panahon na yun, nagulat ka, nandun ka sa stage na yun na hindi mo inaasahan. Anong pakiramdam mo noong mga panahon na yun na parang totoo pala yung mga pangarap, di ba? Ang nararamdaman ko nun is masaya po ako na natupad ko rin yung isa sa mga inaasam-asam ko na dreams no, na makapag-perform nga po sa Showtime at maging contestant po sa Tawag ng Tanghalan sa Showtime. Ayun. Tapos, after that, kamusta naman yung respond ng mga tao, ng mga kakilala mo? Especially yung mga kaklose mo ba yung mga kapitbahay mo? Yung mga ganun, yung mga biglang, kasi hindi naman siya yung public announcement na kailangan mo i-announce, di ba? Di ba bawal siya i-announce? Bawal po. So, kamusta yung respond ng mga tao? Nagulat pa sila? Lalong-lalo na yung mga kamag-anak? Yung iba po talaga, nanonood na po talaga nung Showtime po, kaya hindi naman po yung iba na nagulat po, na masaya po sila. Pero yung iba naman pong kakilala ko na na hindi nanonood ng Showtime, Ayun. nagulat sila dun sa nakita nila po sa shinare ko po. Ayun. Ayan. So, dreams do come true talaga na minsan, iisipin mo lang kung kailan, kung anong okasyon, pero mangyayari at mangyayari siya. Kaya doon sa mga nag-uumpisang kumanta at doon sa mga parang nakakapagod, ang tagal, hintay-hintay lang po tayo. God really listens to our prayers. Ayan. And, of course, hindi natin papalampasin yung pagkakataon na nakapasok sa trabaho si Pauline. So, nakapasok siya sa mundo ng live streaming, no? So, kwento mo naman sa amin kung paano ka nag-start, kahit sa Bigo na lang. Paano ka nag-start sa Bigo? May nag-invite sa'yo or inalam mo lang ba siya? Ano lang po, kasi nakita ko po siya sa FB groups po ng auditions and casting ko, sa advertisement po. Nung nabasa ko nga po yun, tinry ko siya. Talaga sinubukan ko po kasi parang feeling ko itong Bigo, parang isa siya sa magiging opportunity for me para ma-showcase po ang aking talento. Pero noong mga panahon na yun, may idea ka na ba how the Bigo works? Or pumasok ka dun sa mundong yun, inalam mo, kasi parang pagkausap ko si Pauline laging, inaral ko kasi to ate, inaral ko to. So pagpasok mo dun, so parang kang nasa mundo na wala ka alam-alam or nakapasok ka agad sa isang agency. Nakapasok po ako kagad sa isang agency. Tapos sila na yung nagturo sa'yo. Opo. And during those times, syempre wala ka pang gamit. So how you are running your hosting? Paano mo nirarun yung hosting mo noong mga panahon na yun? Ginagawa ko po, inihiram ko lang yung cellphone ni Daddy para pang music ko. Tapos kakabit ko na lang po sa Bluetooth speaker. Tapos yung cellphone mo ang pang live? Opo, yung cellphone ko po yung pang live. Kasi noon that time, isa lang yung cellphone ko po. Tapos sa may garahe pa namin ako nagla-live noon. Salitan kami ng kuya ko sa pagla-live. Kasi yung kuya kong pangalawa is sa Kumu naman siya nagla-live. Okay. Ano din siya, full-time din siya na nagla-live since 3 years ago. Oo, diba? Tapos nung nagaganon ka, how does your parents respond? Are they really believing na, sige, okay tong work na to? O sa umpisa parang nagdududa sila kung this is gonna work? Sa Bigo naman po, nung umpisa, syempre hindi maaalis yung doubt kasi nanggaling na rin ako sa ibang mga live stream platforms like yung sa Tamago. Medyo mahirap po yung
sahuran po doon sa Tamagos compared sa Bigo, mas malaki-laki po ang sahod. Nung nag-umpisa ka, malaki yung... Sa Bigo po malaki po yung sahod ko doon, nagulat na lang po ako. Tsaka ang dami mong followers, no? Opo. Ang daming followers ni Pauline nun kapag ka nagla-live siya. Ang dami all over the world. Hindi lang ang Bigo nakafocus sa Philippines. Maraming followers na nagagaling sa iba't ibang bansa. And anong naging dynamic mo nun? Ano yung naging diskarte mo nun para kumota ka? Parang yun yung tinuro mo sa amin na umikot. Ano po na... Ang diskarte ko kasi para kumota is nag-iikot-ikot po ako sa mga multi po ng international, ng mga US, Canada, Australia, New Zealand. Tsaka nagsasali ako ng mga contest po, gaya po ng turo sa akin ni Miss J-Lo, yung friend ko rin sa Bigo. And then, how much is, if you don't mind me asking, no, how much is the biggest earnings that you have with Bigo? During those times na super lakas mo talaga. Mga nagre-range po sa 20 plus thousand. In peso na yan. Opo. And what was your first treat sa sarili mo? Ano yung unang-una mong binili sa sarili mo nung nagkaroon ka ng malaking sahod? Cellphone po. Tsaka mga, yan, yung V8, yung headset, tsaka yung phone stand. At saka yung yung ginagamit na ilaw sa live streaming, nakalimutan ko na yung tawag, yung ring light. So, ibig sabihin, from the salary, binili mo agad yung kailangan mo para mismo sa streaming pa rin. Opo. Para sa streaming pa rin. So, after that, dire-diretso na yung income mo sa Bigo. Opo. And akala nyo, ganun lang kadali ang buhay sa Bigo. She also experienced bullying. I witnessed that. So, how do you cope up with people na... Kasi sa live streaming, may times na kapag hindi ka nila gusto, kinikik ka nila dun sa room nila. Or may mga bully kasi na mga ibang tao sa USA na pag di ka nila type, ikikik ka nila. So how are you dealing with that? So parang ano yung iniisip mo kapag ka ganun? Parang feeling mo ba rejected ka? Or feeling mo ba you failed yourself? Hindi naman po. Iniisip ko na lang po na parang challenge na lang yun sa akin. Parang trials yun sa aking pagiging big host po. Yung mga nangyayari na yun. Hindi lang po sa US yung may mga bullying, pati yung sa Pilipinas meron din. Sa mga PK ko po, tsaka yung sa ibang fam na nasalihan ko, na bully po ako ng matindi doon. Oo, pero bakit hindi sumusuko ang Pauline? Ang iniisip ko na lang po, yung pagiging big host ko is an opportunity. Ayoko na lang po pansinin yung ibang tao. Kasi yung pabubuli nila sa akin, hindi naman yan makakatulong po para makakota. Iniisip ko na lang po na gawin ko na lang yung duty ko as big host, mag-enjoy na lang po and maghanap ng iba't ibang ways para makakota po. What happened to the family na binubuli ka? Nakaalis ka ba doon? Opo, 1 buwan lang po ako nagstay doon. And then after that, you transfer to a different family pa po. Okay, so nung nag-transfer ka sa different family, naka-recover ka agad? Opo, naka-recover naman po kaagad. So ngayon, you are currently in a family kung saan ka nanggaling nung? Opo, sa Sokal po. Sa Sokal. So ngayon, balik ka sa dati? Nag-start over uli ikaw sa Bigo? Or parang diretso lang kung ano yung naumpisahan mo dati? May time po na nag-start over po ko ulit. Kasi syempre parang iba po yung sa Sokal ngayon, tas iba yung Sokal dati. Iba na kasi mga tao doon, hindi na katulad dati. Pero ngayon kasi parang sinasabi nila ang live streaming is somewhat different now. Lalong-lalo na nung naging open na lahat, yung hindi na pandemic. So, paano mo dinidiskartehan yung ganun? Kasi parang ang daming nagsasabi na yung live streaming is really hindi na siya kasing boom kagaya nung pandemic. So, paano mo dinidil yung ganun? Nagiging consistent ka na lang or dinidiretso mo na lang siya? Dinidiretso ko po at saka hanap ako ng
iba't ibang ways paano ko po ma-maintain ang aking quota. Gaya po ng ginagawa po ni Miss J-Lo. Yun po nakakapag-inspire sa akin para makota. So ngayon, yun yung source of income mo. Opo. Nakaka-proud kasi dati parang sabi ni Pauline na nakabili siya ng bag, di ba? Nakabili ka ng mga gamit mo out of that. And are you also helping family through your earnings? Yung sa insurance ko po, sa life insurance po. Ikaw na yung naguhulog. Opo. Ay, maganda yun. Nakaka-proud yun. So, as of now, ano pa yung mga plano mo when it comes to your singing? Ang plano ko po is, ayun po, sumali po ulit ng iba pang mga contest. So, pinaka-goal ko po talaga is makares back po sa tawag ng tanghalan. Yan po yung pinaka-gusto ko po. Or kung hindi naman po yun is yung makapasok pa ako sa ibang TV singing contest. Isa sa mga goals ko yun. At saka makahanap din po ako ng tamang manager din po na magpapato sa akin ng mga events po. Okay, so you are open to singing to different kind of events like weddings, debut, yung mga ganyan, anniversaries, ganyan. Opo. So what are your preparations? So hindi naman porket kumakanta ka na or nakita ka na sa TV, hindi ka na magre-ready. Are you still studying? Nag-ano ka pa rin ba? Nag-voice lesson ka? As of now po kasi nahinto po ako since nung pandemic po. Pero ngayon, anong preparation mo kapag kagaya niyan, gusto mo uling sumali sa mga ganon? And anytime may tumawag sa'yo, Pauline, kailangan namin ng singer. Weekly to. So, anong preparation mo pwede mong gawin para if ever na sumalang ka ng sumalang lagi, is ready ka? Ano po ako ginagawa ko is nagpa-practice po ako sa bahay tapos nag-aaral ako ng iba't ibang kanta. Iyan. Para maging versatile po ako sa singer, hindi ako mag-focus lang sa dalawang kanta o sa mga kinakanta ko noon. So ngayon, anong mga na-add mo sa mga genre mo? Dati po di ba puro pop lang ako. Ngayon inaaral ko na rin pati yung mga jazz tsaka yung mga oldies. So yeah, pareho kami ni nagja-jazz na rin kami. At saka di ba yung when I listen to her, narinig ko siya sa platform na kinanta niya yung Toxic. Opo. Toxic. And one of the song na syempre naglilinger sa akin kasi nga napakaganda na ano mo, yung ano tawag dito, naiikot mo yung iba't ibang klase ng genre. Okay, so going back dun sa dream mo, you've mentioned here na marami kang exposure, no? So, parang nakita ko may net 25 ka, nag-perform ka sa iba't ibang guestings. Nag-guestings ka rin doon. So, when you are doing guestings, ano naman yung mga kinakampaign mo kapag ka nag-guest ka? More on, ano yung mga, sino si Pauline kapag ka nag-guest? Kasi ngayon, inaalam natin si Pauline mas malalim, di ba? Kinakampaign ko po yung tungkol sa Bigo Live or yung performance ko dati sa Tawag ng Tanghalan. Yan po yung madalas ko i-campaign. Pero lalo na po yung pagiging host ko sa Bigo po, yan po yung pinaka-kinakampaign ko nung nag-guest ako. Ayan. So, meron ba tayong winner, Derek? Ayan. So, gusto ko lang i-take mo yung opportunity na to give thanks to your parents or to the support system who's been there from the beginning of your journey, magmula nung bata ka hanggang ngayon. If you wanted to say something about them, if you wanna say thank you, ayan, ano masasabi mo sa kanila? Ganun din sa mga kuya mo. Ito yung camera. Ayan po, nagpapasalamat po ako sa parents po. Dahil po sila po, from the start po, sila po talaga yung umalalay sa akin sa singing and pati po sa pag-aaral ko and sa buong buhay ko, sila po yung umalalay po talaga sa akin. And yung mga kuya ko po, sila Kuya Aaron and si Kuya Kevin po, sila naman po ang umaalalay sa akin sa other things. So like po sa sa pag-aaral ko po, yung kuya ko po na panganay po, siya po yung nag-alalay sa akin
sa thesis ko po nung college ako. And yung kuya ko naman pong pangalawa, si Kuya Aaron, siya po yung umalalay sa akin sa tawag na tangalan po ng panahon po na nagpa-practice po ako ng 2 songs ko. And ayan po, nagpapasalamat din po ako sa mga iba ko po pong kaibigan. Ayan po sa mga friends ko sa Bigo Live. Hello po sa inyong lahat. And binabati ko rin po ng happy birthday po yung isa kong friend sa Bigo Live po, si Kiona. Happy birthday! And maraming salamat din po sa iba ko pa pong friends na nanonood po ng guesting ko po ngayon. Hello po sa inyong lahat. And maraming salamat po sa pagpapanood po. Ayan, anong favorite number mo? 17 po. 17. Aabot ba direct sa 17? Ayan. Kung kaabot, di 17. Ayan. Any message that you want to share to those people na may kahinaan or mayroong parang incapability, pero parang sa tingin nila, yun yung nagiging hadlang. Halimbawa, Pauline has mild autism, pero hindi niya ginawang reason yung para hindi niya tuparin yung pangarap niya. So, ano yung masasabi mo dun sa mga nawawalan ng pag-asa or parang feeling nila hindi sila makakarating dun dahil meron silang karamdaman or meron silang merong humahadlang sa kanila? Any message that you wanna give to them? Ang masasabi ko lang po is, ayun po, huwag kayong panghinaan ng loob kahit kayo may karamdaman o may kondisyon. Parang isipin nyo na lang po na parang ang kondisyon is challenge yun sa atin para magampanan natin ang ating mga role po sa buhay. Pero hindi yun hadlang para magawa natin po yung yung dreams natin. Ano lang po tayo, try until you succeed. Yun po ang lagi kong motto sa buhay. Ayan. And we have a winner, Jararan Biscante. Ayan, congratulations. Jararan Biscante. Ayan, pakisend na lang po ang iyong GCash sa ating Facebook page. Maraming salamat, Pauline. Sana nag-enjoy ka. And sana na-take mo tong moment na to na para sa'yo lang. Diba? Kamusta, nag-enjoy ka ba? Yes po, ate. Nag-enjoy po ako. Ayan, maraming salamat. And iyan po yung gusto ko pong i-share sa inyo na Pauline is a living testament na dreams do come true. Yung dreams kasi natin is not really about the place, it's about the process. No, parang sino ba yung gusto nating i-please dun sa pangarap natin. Sometimes yung nakaka-inspire tayo ng ibang tao, it's already a dream come true, diba? And sometimes lifting others people is already a dream, diba? Yung sabi nga nila, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang. And Pauline is a symbol of power. Kasi kapag pagod na ako sa platform, pag iniisip ko kung gaano ka-consistent si Pauline sa pag-ikot, kung gaano siya ka-consistent sa pag-join sa mga singing contest, she's never getting tired. Not because dead end na, no? But because meron pa malawak pa yung field, pwede pang sumali, di ba? And I hope ituloy mo lang. People will always is always there or are always there to look up to you, lalo na yung mga tao na akala nila hindi na nila kayang tuparin yung pangarap. Akala nila may age limit, akala nila may requirements, ito lang, ganyan. But it's not. So sabi dito sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. I believe that Pauline was trained by the parents who actually doesn't love her lang, but love her much. Sa sobrang pagmamahal nila, tinitrain nila si Pauline at sinusuportahan sa kanyang
pangarap. And maraming salamat sa parents, maraming salamat sa Studio 88, sa bubuo po ng Soundscapes with Coach Bell. Maraming salamat. I hope we touch your hearts, and I hope you can spread positivity through the life of Pauline. Ayan. So sana marami tayong natutunan, and sana po gayahin po natin siya. Huwag po tayong susuko. Again, let us all listen so we can learn how to live, love, and be inspired here at Soundscape with Coach Bell. See you next week. Bye-bye.